Kamisays! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button para ma-notify sa aking mga videos. So ayan, meron pong nag-comment at nagtatanong kung paano ba kung ikaw ay gumagamit ng pills at gusto mo nang huminto sa paggamit ng pills dahil sa side effect nito, pwede na bang gumamit ng calendar method? So yan po yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Kaya just keep on watching. Hello mga kamisays! Welcome back sa aking YouTube channel. Meron pong nag-comment at nagtatanong kung paano ba kung ikaw ay gumagamit ng pills at gusto mo nang huminto sa paggamit ng pills dahil sa side effect nito, pwede na bang gumamit ng calendar method? Ang aking sagot po doon ay yes. Pwede ka na pong lumipat sa calendar method. Kapag tumigil po kayo sa paggamit ng pills, pwede na po kayong gumamit ng calendar method. Pero meron po tayong mga important reminders na kailangan pong tandaan. Dahil hindi po agad-agad 100% safe ang calendar method kapag hindi stable ang ating cycle. Alam naman po natin na kapag gumagamit tayo ng pills ay naapektuhan niya yung hormones natin. And kapag affected ang ating hormones, basically affected ang ating cycle. Ibig sabihin po, doon sa mga unang buwan, simula sa paghinto mo sa paggamit ng pills, ay pwedeng maging irregular yung iyong cycle or kaya naman unpredictable ang iyong cycle. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng menstruation, kailan ito hihinto. Kaya ang best way na kailangan po natin gawin ay obserbahan muna ang ating cycle sa loob ng at least 3 months. So kung napanood nyo na po yung aking vlog, before, meron po akong sinabi doon na kailangan nating mag-antay or kailangan nating i-track ang ating cycle sa loob ng 3 to 6 months. So, dahil maraming nagsasabi na masyadong mahaba yung 6 months, so pwede naman po hanggang 3 months. At habang po nandun po tayo sa phase ng pag-track sa ating cycle, ay kailangan po nating gumamit ng backup method or backup protection if ever po na magkaroon ng sexual contact. That is, if kayo po ay not planning to get pregnant. Ayan, para mas malinaw po sa atin yung transition from pills to calendar method, so bibigyan ko po kayo ng transition plan. Ayan, yung nakikita nyo po sa screen, yan po yung step-by-step plan from pills to calendar method. So yan po yung susundin natin. Una, stop using pills or itigil yung paggamit ng pills. Kapag po magta-transition tayo sa calendar method, kailangan po itigil natin yung pag-take ng pills para nga po ang purpose is ma-normalize or maging regular ulit yung ating cycle. Again, kapag tinigil nyo na po yung pag-take ng pills, yung una nyo pong ma-observe ay irregularity sa inyong cycle. Yun ay dahil nag-a-adjust yung hormones and as well as our body doon sa pag-stop natin sa paggamit ng pills. So pangalawa is mag-observe ng at least 3 months cycle. So again, ang best count natin ay 3 to 6 months. So kung masyado kayong nahahabaan sa 6 months, pwede naman yung at least 3 months tracking of your cycle. Kapag sa loob ng 3 months ay na-observe nyo na irregular pa rin ang inyong cycle, ang inyong menstruation, ibig sabihin ay kailangan nyo siyang i-adjust hanggang sa 6 months. Kailangan nyo pa rin i-track ang inyong menstruation, ang inyong menstrual cycle sa loob ng 6 months. At syempre po, most importantly, kapag nagtatrack tayo ng ating menstrual cycle, sa loob po ng 3 months na yon, ang kailangan nyo pong gawin ay ang i-record ang inyong cycle. Ano ang unang araw ng iyong menstruation, kailan ito natapos, tapos bilangin nyo po yung mga araw na yon hanggang sa dumating po yung panibago mong menstruation. And then, you do it every month. Kasi based po doon sa mga records nyo, doon po natin makikita kung regular na ba ang iyong cycle. At habang ino-observe nyo nga po yung inyong cycle sa loob ng 3 buwan na yan, make sure na gumamit ng backup protection or backup method kapag nagkaroon ng sexual contact.
So, ayan, yung pangatlo po, after consistent 3 cycles, tapos nakita mong regular na ang iyong cycle, pwede ka nang gumamit ng calendar method to track your fertility days. So, again, ito po yung ating pills to calendar method step-by-step transition plan. So, una, stop using pills. After ihinto yung paggamit ng pills, kailangan mong i-observe ang iyong cycle, at least 3 cycles. And then after mong i-observe yun, kapag sa tingin mo regular na ang iyong cycle, ay pwede ka nang gumamit ng calendar method. So ayan, I hope nasagot ko po ang iyong katanungan and I hope makatulong ang video ito, especially sa ating mga kamises na gustong mag-transition from pills to calendar method. Again, pwede po kayong gumamit ng calendar method after pills, basta kailangan po na maging patient tayo sa pag-track ng ating cycle. Remember, discipline and consistency is the key. So ayan, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para sa usapang menstrual cycle. You can also comment down below para mapag-usapan natin sa susunod na vlog. Again, I am your Kamises. God bless us all and bye.